We believe that our Bedan families, all of you, my dear teachers, my dear administrators, my dear parents, my dear students, in our own little way, we can be a positive influence in our family, in our environment, in our neighborhood, here inside the campus. Welcome back again to the program, Power to Unite with Elvira. Part 2 na po ito ng ating magandang interview kay Father Aloysius Maranan, President Rector ng San Beda University ng Manila at Rizal. Doon sa part 1, napaka-inspiring kasi nakikita natin very determined si Father Aloy doon sa kanyang mga nababasa. At sinulong niya, kaya nung last October 4, nagkaroon ng first official announcement that San Beda University will become a Laudato Si University in honor of Pope Francis encyclical, di ba? Nung in-invite mo ako to witness yung launching na yon, yung mga bata, lahat may dalang pail of water. Tapos nagdidilig sila doon sa mamunting mga trees, no? Yung mga halaman. Yung gano'n. At nakakatuwa, kanya-kanyang klase. May marami, may malaki, may maliit. Tapos may nakita ko doon, they're so excited. Para sa kanila, it's like playing, no? Pero hindi nila alam, malaking responsibility in the future. They are so innocent, no? Pero gusto nila, nung isang natapos, sabi ko, gusto mo lagyan ulit natin ng tubig? Opo, gusto ko rin po. Pero makikita mo, no, na kung ganun sa murang isip, hindi makwenta, hindi sila mabilang na, bakit ko gagawin ito? Ano pakialam ko? Di ba ang ganda i-guide, di ba? So, sa tingin mo kaya, talagang karapat dapat, start them young in loving the environment, in protecting the environment. Totoo yan, Tito LB. Kasi ang bata, kung namulat sila sa magandang asal at sa tamang kultura, pag nakita nila na ang mga nakatatanda ay gumagawa ng mga bagay, halimbawa, ang pagdidilig ng halaman, ang pag-aalaga sa magandang pagtrato sa mga hayop, ang pagtatapon ng tamang basura, itong mga bagay na ito, pag nakikita ng mga bata, susundin nila. Kung minsan, tayo rin mga matatanda, siguro, lalo na kung nakakaroon tayo ng tinatawag na throw-away culture. Kung minsan ang mga bata, gagawin din iyon na akala nila ay tama kasi ginawa ng matanda. So dito sa pagmuni-muni ko, dito sa sinasabi ng Laudato Si, para siyang with so much encouragement and hope, nagbigay siya ng mga action goals, yung mga ehemplo na gagawin mo, tapos meron din siyang action plans, paano mo siya gagawin. So hindi lang siya talaga general, kung hindi may guide. And sabi ko, who am I not to follow this invitation? Kasi it gives a lot of hope, a lot of encouragement, and it just makes me realize, hindi ako nag-iisa. Diba? Napakasarap na madama, lalo na ngayon, magpapasko. Parang ang feeling ko, renewal of spirit. Knowing that we belong to God and we give back to God what belongs to Him. Kumbaga, pagyamanin natin ang mga magagandang bagay na binigay niya sa atin. Binigyan niya tayo ng magandang mundo, malinis na tubig, malinis na inumin, mabulaklak at magagandang prutas, tapos yung lupain na dapat ay nagbubunga ng iba't ibang mga halaman, nasaan na ito ngayon? At sana, ito ay hindi lamang para sa akin, ngunit salinlahi pa sa mga darating na henerasyon ng mga bata. So let us not be selfish that we spent everything now because of our time, pero bigyan din natin, itago natin ang kabutihan para sa mga darating. At this is where the encyclical comes strong. Let us have a good stewardship of our environment because this is a gift of God to us. Let us manage it well for everyone. So ano itong mga step ginagawa ng university to convince, the community to start doing something positive? So sa ngayon po, ang mga mag-aaral, mayroong tinatawag na
tinatawag nating Laudato Si Circle for the young, Laudato Si Circle for the adults, and Laudato Si Circle sa iba't ibang grupo ng mga edad. Halimbawa, mga pare, grupo ng mga administrador, grupo ng mga guro, grupo ng mag-aaral. So in their circle, binibigyan namin sila ng guide questions, ano ang mga bagay na inyong magagawa. So, kung halimbawa, hindi naman mahirap yung paano natin mapapangalagaan ang malinis na kapaligiran, ang malinis na tubig, ang gandang enerhiya, paano tayo makapag-iwas sa mausok na kapaligiran. At ang higit sa lahat, yung ating mga direksyon, yung sa legal o sa law, yung mga batas na ginagawa natin para din sa kalikasan. Kaya yung advocacy na ginagawa ng San Beda ngayon, tinatawag naming Laudato Si Education and Advocacy, ito yung pagsama-sama na ang ginagawa natin, laging kasama na ngayon ang environment. Sapagkat dito natin masasalamin na what we do to our environment reflects the kind of heart that we have. So parang you sow what you reap, di ba? Yes. Kasi kung di mo aayusin ito, ikaw din ang magsasuffer. The Yan. consequences comes to you without our knowing it, di ba? Tutuloy po namin ang aming magandang discussion, Father Aloy, sa pagbabalik ng Power to Unite with Elvira. Our gift to God in return would be how we care for the gift He has given us. I am happy to witness this occasion where you are being declared San Beda University, our Laudato Si University. Father Aloy, dito sa mga programa nyo, at least may grupo na ang isip nila talagang concentration sa bata, yung isa teenager, yung isa naman magulang. Kanya-kanya silang concern, tama? So ano yung mga nakikita nilang concern o problema? Believe it or not, the young ones, the children from age 12 to 18, very, very creative. Kaya nakakatuwa na kapag ang mga kabataan pala ngayon, although sabihin natin na masyadong maliit yung kanilang lifespan, pero pag pinagkatiwalaan mo sila, binigyan mo sila ng proyekto at ginawa naman nila, makikita mo na hindi sila tradisyonal na mag-isip. Kumbaga, ito na lang, hanggang dito na lang. Sila hindi. Pag nakita nilang may problema, bibigyan nila ng ibang solusyon. Nakakatuwa din kasi akala ko nga hindi. Akala ko sila yung unang susuway o hindi na pwede. Pero nung mabigyan din sila ng chance na mabigyan ng kopya ng Laudato Si, parang they are responding well to the call of Pope Francis. Sabi nila, parang kahit sila, nafe-feel din nila yung concern for their own goodness. So, can't you say they are more prepared to face the challenges rather than the adult? If we give them the guide, Okay. if we give them the direction, and give them the sample. If we give them a good example, they will follow it. And they will add more. And yun nga, yung pagbasa nila sa Laudato Si, they look at it as something na, kung alam mo yun, parang nagbabasa rin sila ng Bible, pero in a way that is very light to their heart. They are responding very, very well doon sa call ni Pope Francis tungkol doon sa pag-aruga, pag-alaga ng environment natin, di ba? Kasi talaga yan ang issue sa buong mundo. So you agree with me na talagang there is so much hope with this generation now kasi when they start reading Laudato Si, they accepted it wholeheartedly with understanding. And then, isang bonus is that may dagdag pang creativity. Kasi isa pa po, yung mga kabataan ngayon, nakikita nila, they observe the kind of consumerism, yung buhay na bili ng bili kahit hindi mo kailangan, yung commercialization, na wala na yung values. Akala ng mga kabataan, ganito yung buhay. Tapos,
ngayon ang social media, hindi naman pinapalalahanan ano ba ang mabuting epekto nito. Kung hindi, laging continue to get our service pero wala yung value added nila. Ngayon, pag nakita nila yung Laudato Si, ay, oo nga, tama pala ito. Kumbaga, ang mga kabataan ngayon, nararamdaman din nila yung negative effect of the culture that we have now. But no one is reminding them of what must be done to correct this. So they come awaken, they come to their senses that the children of this generation are feeling the negative effect of the kind of life that they are living. Laudato Si serves as an awakening Tama. to the children who are really yung concern naman sa kanilang buhay. Who are ready to face yung the challenges, who are ready to understand the consequences and understand the problem. Yes. Kasi ang mahirap dito, yung kung manhid ang mga kabataan dahil nga spoiled sila, they were given everything, like yung gadget, kung ano yung bagong labas, kahit di sira pa, Papa, kailangan ko ng bibili ng gadget, ipapalitan, hindi pa naman sira. So that's also another wasting of hindi lang money, but also, di ba? Resources. Nagiging basura sa bahay mo yung cellphone, di ba? That's why, ang Laudato Si University can contribute so much to make them aware, to make them understand why is it important to love those surrounding you. So, ano pang concern ang nakikita mo dito sa, nung ini-implement yun? Ano pa yung mga sinasabi ng mga teacher, Father, mukhang mahirap kasi nakaka-encounter kami ng negative impact. Meron bang ganon? Ang nangyayari din yun na ang mga guro kung minsan sa kakulangan din naman ng mga bagay-bagay na nauunawaan tungkol sa mga bata, nakaka-inkwento rin sila ng mga negative na response sa mga bata. Pero ang mahalaga dito, pakinggan natin ano yung sinasabi ng bata at ano yung paraan naman, hingan din natin sila ng paraan paano nila bibigyan ng solusyon ang problema na nakakaharap nila. At dito, yung ating pag-uusap, when it becomes an exchange of ideas, nagko-communicate tayo, nakikinig tayo, doon nagbubunga ang magandang pag-uunawaan ng kabataan at saka ng mga magulang nila o tayong mga guro, sapagkat ito yung paraan talaga na ang pag-aalaga ng ating kapaligiran ay parang pag-aalaga rin ng kapwa-tao. Team effort. Team Diba ang effort. ganda, no? Sa Laudato Si is really telling people to unite. No? Yes. Really to help one another, to share. Pero itutuloy pa namin ang magandang discussion ni Father Aloy sa pagbabalik po ng Power to Unite with Elvira. Ating natutunghayan ngayon ang mga iba't ibang programa upang ipadama natin sa bawat isa, sa bawat tahanan, sa bawat pamayanan, sa buong Pilipinas, lalong-lalo na sa bawat isa sa atin, na totoo nga ang balita, ang San Beda University ay Laudato Si University na. Father Aloy, parang ang bilis ng oras, no? Nakikita ang ganda ng usapan natin. Ang dami pang dapat malaman at marinig ng mga televiewers natin. But we only choose what is essential here to remind them na napakahalaga ang Laudato Si na maintindihan ninyo, basahin ninyo, because it will help you. Nobody can help you except yourself. Kung di mag-uumpisa sa sarili mo, it's no use talking about Laudato Si. Kasi pag naging makasarili ka, hindi mo maiintindihan yung sinasabi ng Laudato Si. But once you have an open mind, open heart to understand, to welcome what Laudato Si is asking us to do, I think hindi ka makaka-encounter ng problema. So anong sa tingin mo na what are the next step? Kasi tuloy-tuloy na yan eh. Once you implement it in the university, ano pang mga step aside from educating them so young? Ano pang sa tingin mo dapat
effort na gagawin nyo para lalo maintindihan na mata, lalo mas marami kayo mahikayat to do something about the environment or to contribute something? No? Unang-una po sa university, sa ating mga estudyante at sa ating mga guro, ang Laudato Si ay parte ng aming curriculum. Oh, okay. So, meron ng subject na itinuturo tungkol sa Laudato Si. Kaya nga dito ay ito yung magbibigay na ma-imbibe ng mga kaisipan at sa pagkatao ng ating mga mag-aaral na ang Laudato Si ay parte ng pagtuturo sa ating buhay. Pangalawa, meron na kami mga konkretong mga proyekto na ina-address ang ano bang problema na meron tayo. So halimbawa nga, yung pag nakikita natin yung mga nabubulok na mga bagay, kaya meron tayong, kahit sa mga bata lamang, yung segregation of wet, of dry, recyclable, reusable, yung mga iniiwasan ang paggamit ng one-use material. Okay. Ito, may mga concrete action na ginagawa. At ito ay together with curriculum and advocacy, tapos ipinapakita natin sa ating mga mag-aaral at sa kanilang pamilya na ito ay ating isa sa buhay. At ito ay nakakatuwa kasi dinadala na rin namin sa pag-uusap sa mga community of other schools, sa Menjola Consortium, sa iba-ibang asosasyon ng mga university and colleges. At nakikiisa rin sila sa magandang proyekto na ito ng Laudato Si. That's good. Kailangan gumawa ng hakbang para mas ma-invite ang marami because time is running out. Do you agree with me na parang ang oras talagang is coming out to end kung di pa tayo mag-a-action dito? Totoo yan po na ang oras ay napakabilis. Ang oras ay mahalaga. Kaya huwag natin itong sasayangin. Kaya nga sa San Beda University po, ang bawat isang mga bata ay binibigyan ng pagkakataon na ano sa oras sa araw na ito ang naitulong mo para sa kalikasan. Talaga. May gano'n, may pa-check-check gano'n. May checklist din na ito ay kasama sa pangangalaga ng ating buhay. At alam po, nakakatuwa ngayon sa mga guro naman, lalo na sa may mga kakayanan, yung mga ginawa na naming research study, tapos mga proposal project, at nakakatuwa rin na ang ibang mga guro ng San Beda ay tumutugon na rin sa hangarin ng gobyerno ng ating sa legislature, sa Congress. Nakikibahagi na ang ating mga mag-aaral at ang ating mga guro na mayroong kaalaman sa Laudato Si. That means to say, they saw the importance that as long as we are together as one, di ba, nothing impossible will happen because nagtutulungan tayo. Pero kung kanya-kanya tayo, magsasuffer dito. At the end of the day, your family and the environment. Di ba? Kasi sila yung manineglect mo dahil concentration mo, ako. Yes. Di ba? Hindi na yung kayo, no? Father Aloy, napakaganda ng sharing mo, but maybe you would like to give some message to the Filipino televiewers? To all our lovers of nature at sa lahat ng mga tao, lalo na dito sa Pilipinas at tayong mga Pilipino, napakaganda po ng paalala sa atin ng Laudato Si ni Pope Francis. At ito ay pangalagaan natin ang ating kapaligiran. Kung meron mang masamang nangyayari sa ating kapaligiran, ito ay bunga ng ating kapabayaan. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Kailangan lamang tayo magbagong buhay sa pamamaraan ng pagtugon na bigyan din natin the power of healing of the universe and of the environment that we have. And let God work the rest from us. Napakaganda na sharing ni Father Aloy, di ba, no? Yung trust niya, no? Yung respeto niya sa ating mahal na Diyos, no? Napakataas at dito nakita niya gagawin niya dapat niyang gawin bilang sugo ng Diyos because mahal niya tayo, naramdaman niya ang pagmamahal ng Diyos sa kanya. And alam niyo kasi, pag once a person receive the love that emanates from God, you will follow what He wants you to do. You will do what He wants you to do by giving it
the knowledge, the wisdom, you will share it with others. Yun ang maganda, Father Aloy. Kung ano yung naramdaman niya, tinuloy-tuloy niya, at ngayon, ang ganda ng aura niya, masaya, magaan sa loob niya, na hindi siya natatakot sa mga hamon, no? Kung sabihin natin, 1965, meron na mga environmental meeting sa Brazil, pa hanggang ngayon, walang nagagawang concrete, pero ang university was able to prove them wrong. In just 1 month, may mga concrete. Galing, no? Talagang nakaplano na lahat kung anong gagawin nila, at talagang sinusulong nila, at naging magaan sa kanya because they learn how to listen. They learn how to do some solution. Ibig sabihin dito, hindi nag-iisa ang university sa pagsulong nito dahil alam nila, mahal nila ang kanilang community, mahal nila ang kanilang estudyante. So they will do everything they can to help the student because naalaala nila university as an educational institution has a responsibility to take care of the environment, to take care of His people, and to love God above all. At dito nakita natin, hindi problema ang environment kung lahat po tayo ay magtulong-tulungan. Start it with yourself, start it with your family, then share it with your friends and your community. Tandaan ninyo, walang imposible na hindi magagawa because alam natin lahat yan ay katuwang natin ang Diyos dito. Galing po lahat ang mga tinatamasan natin ngayon, ang blessing, di ba? Lahat ng kinakain natin, sinusuot natin, pagsya-shopping natin, yung magagandang pinupuntan natin, regalo ng Diyos sa atin. Kaya mahalin natin, kung ayaw niyong mawala yan, mahalin natin, learn how to preserve, learn how to protect, and learn how to nourish. Sana nagustuhan po ninyo ang aming magandang episode tungkol po sa how to protect the environment through an institution like San Beda University kung saan naging First Archdiocese Laudato Si University through the leadership of Father Aloysius Maranan who got inspired when he read it online kasi ang pagmamahal ng Diyos ay nakaipit po dito sa atin understanding at by being open our hearts to what He wants us to do. Hanggang sa muli dito po sa programa ng Power to Unite with Elvira. There's a desperation that exists in the world, a growing helplessness we're at a loss to solve. We yearn for peace, yet fight for selfish reasons. We search for meaning, but fooled by illusions. What went wrong? Why does every day seem to get worse? In the midst of doubt and temptation, God gives us the simple solution.